Nung si Jesus Christ ay umakyat sa langit, matapos niyang ialay ang kanyang buong buhay, pakinggan niyo itong mabuti. Kailangan maintindihan mo walang silbi anumang pagsisikap mo sa iyong sarili. Lahat ng yan ay walang saysay. In terms of knowing God, para makilala mo ang Diyos, hindi ito sa sarili mo. Walang sinumang taong makakaunawa sa Diyos. And in the book of Matthew chapter 11, reading from verse 25, upang sa mawala sa atin anuman yung tinatawag nating self-righteousness at pagsisikap mo sa iyong sarili na maging matuwid ka lang sa Diyos, hindi maaaring mangyari yan. Walang sinumang tao na maaaring kumilala sa Diyos. Wala. Verse 25, sa New American Standard Bible. Now, I'm believing that God will pour out to you the spirit of revelation, the wisdom, and the understanding. Bakit? Only tanging ang kapahayagan ng Diyos that can bring light, makapagbibigay ng liwanag sa iyo at sa bawat isa upang maintindihan mo kung ano yung panukala ng Diyos, hindi sa ating sarili. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and the intelligent and have revealed them to the infants. Nang binanggit dito wise, ito yung mga taong matitigas ang puso. Intelligent, ibig sabihin, ito yung mga tao na naniniwala lang sila sa kanilang naiintindihan at paniniwala sa kanilang sarili. So sa mga taong ito, kahit kailanman, ay hindi ipapahayag ng Diyos ang mga bagay na ito. Ipapahayag lamang ng Diyos ito sa mga sanggol. Ang mga sanggol, kapag ka ipinasok ng ina yung didi sa bibig niya, ito ay dididihin niya. Hindi magtatanong ang sanggol. Ang tao habang marami kang pagtatanong, never God will entertain you. Because walang maaring makaunawa sa Diyos, walang sino bang tao. Dahil dito, wala kang pwedeng ipilit sa iyong sarili at gumawa ka ng anumang dahilan. Verse 26. Yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. Opo, Ama, sapagkat ito ay kalugod-lugod sa iyong paningin. Next verse. All things have been handed over to me by my Father. Si Kristo mismo ay nagsasalita at sinasabi, lahat ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama. Sinong Ama? The Father is the Holy Spirit. Kailangan niyo maintindihan yan. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili yung pagkakaunawa. It's either you refuse and reject or to yield and submit. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son. Walang sino mang nakakakilala sa anak. Wala. Kaya nga, walang ganang mag-memorize ng mga verses, wala. Dahil hindi niya kilala kung sino yung anak. No one knows the Son. Kasi pagkakilala lang ng tao sa Panginoong Jesucristo si Lord, bait ni Lord, pera, hindi ganyan, hindi yan. Hindi totoo yan. No one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala ring nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Now, sa mga tao, and anyone to whom the Son wills to reveal it. Mayroong ilang mga tao na pinipili mismo ng Panginoon na doon ipinapahayag ang kanyang sarili. And this is a personal encounter. Kaya hindi po pwede yung haka-haka mo, gawa-gawa mong isip mo.
That's a personal encounter. So tingnan mong mabuti ito. God is so gracious. God is so gracious. Nung si Jesus Christ ay ialay na niya ang kanyang katawan, dugo, tumanggap na maraming latay, namatay, inilibing. Ito yung redemption. Upang ang tao ay ma-reconcile muli sa Diyos. Kaya, hindi po pwedeng tahimik ka at magbait-baitan ka lang yan. Walang kwenta lahat yan. Maaring sa tao, okay lang yan. Sa Diyos, wala. Reject lahat yan. So, a man from heaven came down. Siyang nagdala ng dugo ng Diyos. Siya yung katawan ng Diyos. At inalay ang kanyang buong buhay sa krus upang matubos ang tao. Para matubos ang tao, kailangan kilalanin mong sarili mo na ikaw ay hiwalay sa Diyos at wala kang pag-asa. So ang gagawin mo, mag-repent and be converted to Jesus Christ. Pag sinabing converted kay Jesus Christ, wala kang katwiran, wala kang reason, wala as in wala. Wala kang ipapaliwanag. Wala yung ako ang aking may papaliwanag, wala lahat yan. And then, pag converted kay Jesus Christ, meaning, yun ang decision mo na ayaw ko na itong buhay na ito, ugali na ito, pag-iisip na ito. Ayaw ko na. Then the Holy Spirit, ilalagay sa iyo ang Holy Spirit. Now, ang mga alagad ng Panginoon, within the period of 3 years, araw at gabi, ang ginawa ng Panginoon sa kanila ay itinutuwid ang buhay nila, tinuturuan. Lahat ng panukala ng Diyos, inihahayag sa kanila. Ngunit wala silang maintindihan sapagkat wala sa kanila ang Holy Spirit. Walang kapangyarihan sa kanila. In fact, during those times, wala ni isa man na nagkaroon ng mga disciples dahil wala ang Holy Spirit sa kanila. Kaya ang sino mang tao na walang Holy Spirit, ibig sabihin, hindi pa totoong born again, hindi maaaring magkaroon ng disciple kay Jesus Christ. Dahil hindi pa siya born again. Wala ang Diyos sa kanya. Ngayon, nung si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, bumaba ang Holy Spirit. In the book of John, chapter 14. At ito ngayon ang sinasabi ng Panginoon, sasama at titira ito sa iyo. Makinig kayo mabuti. Sasama at titira ito sa iyo. John, chapter 14. Pakiclick yan. Hallelujah. So, I hope bawat isa sa inyo, matanggap nyo, pumasok ito. Huwag nyo nang pag-isipan niya kasi hindi mo maintindihan. Wala kang maunawaan sa Diyos not unless matanggap mo at maranasan mo. Understanding God, meaning, maranasan mo siya. Hindi mo maintindihan ng Diyos na hindi mo siya maranasan. Why? Because He is holy and righteous, spiritual, at ang tao ay marumi. Alabok lang ang tao. Now, John 14:17. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive. Pag sinabing word, ito hindi anak ng Diyos. Hindi kayang tanggapin, hindi kayang unawain yan. So, ang tao maaaring makikinig pero mananatili siya sa kanyang kalagayan. Even the Spirit of truth whom the world cannot receive because it's given not. Dahil hindi niya ito nakikita. Hindi ito makikita ng natural. Neither know it Him. Hindi po siya makikilala. Ang isang tao na natural lang na hindi tunay na anak ng Diyos, hindi mo makikilala ang Diyos. Hindi mo kayang unawain, hindi mo kayang kilalanin yan. But you know Him. Sinong kausap? Ang kanyang mga alagad. But you know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. Ngunit makikilala nyo siya
Sapagkat sa inyo at mananaan sa inyo, makinig kayo mabuti, huwag mo na kayong magsusulat. Itatak mo muna ito sa puso mo. Itatak mo sa puso mo yan. Kaya sinabi ng Panginoon, ang may pakinig, dapat makinig kayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Anong sinasabi niya? The word cannot receive because it's him now. Neither know it him. Ang mga tao na wala ang Diyos sa kanila, hindi nila makikita ni hindi nila makikilala ito. Bakit? Kasi hindi sila mga anak ng Diyos. Ngunit para sa mga anak ng Diyos, sinabi niya, ngunit makikilala niyo siya sapagkat siya'y sasama sa inyo at mananahan sa inyo. So, the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, siya ang magpapatupad sa lahat ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Sa John chapter 16, makikita natin yan, na yung Holy Spirit, siya ang gumagawa lahat-lahat. Kaya kung ang tao hindi siya na born again, walang Holy Spirit sa kanya, wala siyang mararanasan at matatanggap mula sa Diyos. Mahirap ba ang Holy Spirit? Hindi. Sa sandali na ang tao ay magdesisyon siya na magbago na. Anong babaguhin mo? Yung dating ugali mo, pag-iisip mo. Kailangang mabago yan. Yung pananaw sa buhay, kailangang mabago. Yung kultura mo, kailangang mabago yan. Na John chapter 16, verse 7, nevertheless, I tell you the truth, sa New American Standard. Pakinggan yung mabuti ito. Huwag mong ipipilit yung reasoning mo. Huwag mong ipipilit yung nalalaman mo. Huwag mong ipipilit kung ano yung mayroon sa iyo. Kailangan mawala muna lahat yan. But I tell you the truth, it is to your advantage. Nasa inyo ang pakinabang na ito. Sa inyo ang kapakinabangan. Ibig sabihin, ang mga tao na hindi tunay na anak ng Diyos, wala silang pakinabang sa anumang mabuti na ginawa ng Diyos sa kanila. Wala silang mararanasan. But Jesus Christ is telling you now, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper, the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send Him to you. Pag alis ko, ipapadala ko. Next verse. And He, when He comes, He will convict the world of sin. Ibig sabihin, halimbawa asawa mo, hindi mo kailangang magsalita dyan. The Holy Spirit na titira sa iyo, yan ang magko-convict. Yan. Ibig sabihin ng conviction, dadalhin yung tao na siya guilty sa Diyos. Mararamdaman niya sa kanyang sarili na guilty siya sa Diyos. Ngunit kapag wala siyang pakiramdam na guilty yan siya sa Diyos, ibig sabihin, there is no conviction of the Holy Spirit. Halimbawa, sa isang pastor, alam mong walang disciple, dapat convicted ka ng Holy Spirit kung nandyan sa iyo. Pero the fact na hindi ka nakukonvict ng Holy Spirit, hindi ka guilty dyan, that means wala ang Diyos dyan. And when He comes, will convict the word of sin, word concerning sin and righteousness and judgment. Anong sabi? Ang trabaho ng Holy Spirit is to convict people. Number 2, to bring righteousness. 3, to bring judgment. Next verse. Concerning sin, because they do not believe in me. Tungkol sa kasalanan, bakit? Kasi pagkakilala ng mga tao kay Kristo, healing lang at saka pera, material ng bagay. Pagkain. So yun lang pagkakaalam nila.
Ayaw nilang mabago ang buhay nila. So concerning sin, because they do not believe in me. So ang trabaho ng Holy Spirit is to convict. Concerning sin, because they do not believe in me. Bakit? The word believe, ibig sabihin, hindi nagsusurrender ng buhay kay Kristo. They don't believe, they don't surrender, they don't submit, they don't yield their lives. Ayaw nilang pasako. Iyan ang ibig sabihin niya. Next verse. And concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see me. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang tumubos. Si Jesus Christ ang nag-reconcile sa tao. Ang Holy Spirit ngayon, ang gagawa upang ikaw ay maging matuwid. So kapag hindi ka naging matuwid, ibig sabihin walang Holy Spirit yan. Next verse. Next verse. And concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. Ang Holy Spirit ngayon, masasabihin sa iyo, si Satanas, si Lucifer, si Antichrist, lahat ng mga demonyo, condemn na yan. Bakit ikaw nagpapabiktima ka dyan? Condemn na yan. So kung nasa iyo ang Holy Spirit ngayon, ikaw ang magde-declare na condemn ngayon ang lahat ng demonyo na nag-ooperate ngayon. Ikaw, kung nasa iyo ang Holy Spirit, ang trabaho mo is just to declare. Bakit? Sinabi ni Jesus, ikaw ay church, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I give unto you the keys of the kingdom of heaven. Kaya nga, kayong mga kabataan, hindi kailangan kayo mag-away-away. Ang kalaban ninyo walang iba kundi si Satanas at mga demonyo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pag nandito tayo sa church, ano man ang lahing pinanggalingan mo, ano mang klaseng magulang mo, ano mang lugar kinalalagyan mo, iisa tayo kay Kristo Jesus. And concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. Sabihin mo nga, kabataan, magsama-sama tayo. Magkaisa tayo sa paninindigan at pananampalataya kay Kristo Jesus, upang sa gayon tayo ang magdadala, nagpaghatol sa mga demonyo at palayain ang mga tao at dalhin sila kay Kristo Jesus upang sila ay makalaya at mapagpala ng Diyos. Kaya wala ka mang magulang, iniwan ka man ng magulang, 10 man ng magulang mo. Kasi minsan naguguluhan ako. Magkakapatid, iba-ibang nanay, tatay. Sabi ko, ano ba to? Sino ba talaga dyan? Pero hindi ko na iniintindi kasi ayaw ko nang guluhin yung utak ko. Basta, sino man magulang mo, ano ka man yan. Lumapit ka kay Kristo, mahal ka kasi ng Diyos eh. Hindi ko na trabaho kung alamin kung ilan yung nanay mo, tatay mo. Wala na akong alam yan. Ang dali, gawin mo lang kung sino yung kilala mong tatay mo at nanay mo, isama mo na rin. Okay, concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. Sino yung ruler? Satan. Kaya, anong trabaho ni Satan? Sabi niya, Satan came to steal, to kill, and to destroy. So, ang trabaho ng mga demonyo, magnakaw. Nakawin yung nanay mo, tatay mo, nakawin buhay mo, nakawin lahat ng magandang kinabukasan mo, nakawin, pati sa church, maraming magnanakaw dahil hindi nagtatights. Sabi ng Panginoon, hindi, pumapatay. Kaya mga batang pa nagpapatayan. Wasak. Pero sabi ni Jesus, I came that you might have life.
and that you might have it more abundantly. Ngunit ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. So the devil has already been condemned. So ang trabaho mo ngayon, huwag kang magtampo. Sabi mo, Satan, you're condemned. Or demons, you're condemned. Pag itinutuwid ako ng Diyos, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Next verse. I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. Sabi ni Jesus, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo pa maunawaan ngayon. Bakit? Kasi ang connection ninyo ay nasa physical world. Connection nyo, sarili nyo. Kaya inaasahan mo yung kakayahan mo. Inaasahan mo ang inaasahan, wala ka ng ibang inaasahan, kundi connection mo, sarili mo, kakayahan mo, trabaho mo. Eh, paano kung wala ka ng trabaho, di wala ka ng maasahan? Sabi ng Diyos, ayaw ko yan. Hindi ganyan ang Diyos. Hindi ko sinasabing masama ang negosyo o trabaho. Pero kung ikaw alipin ka ng trabaho mo, yun ang masama. Walang pwedeng umalipin kapag ikaw pinananahanan ka ng Holy Spirit. Maging problema, maging kawalan, kagutuman, hindi ka pwedeng alipinin yan. I have many more things to say, but you cannot bear them now. Next verse. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Pagdating ng Holy Spirit sa inyo, dadalhin kayo ngayon kay Kristo upang tuparin ang lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Siya ang magpapatupad. Ang Holy Spirit now. For, sabi niya, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own initiative. Kaya maraming mga pastor ang salita nila, sarili nilang diskarte. But whatever He hears, He will speak. Ano ang sasabihin niya? Kung ano ang narinig niya. Kaya nga alam po ninyo, maingat ako sa ganyan. Sigurado ako na ano man ang sasabihin ko, yung sinabi sa akin ng Diyos. Pag narinig ko yan, sasabihin ko yan. At hindi na pwedeng mabago yan. Kalabangin man ako ng lahat, hindi ko pwedeng baguhin yan. Bakit? Alam ko, Diyos ang nagsabi sa akin dito. Alam ko yan. At kapag hindi sinabi ng Diyos sa akin, hindi ko sasabihin yan. Bakit? Bakit ako magsasalita ng hindi sinabi ng Diyos? Ano ang purpose niyan? Ano ang pakinabang? Wala. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative. But whatever He hears, He will speak and He will disclose to you what is to come. Anong sabi? Siya ang magsasalita. Siya ang magpapayag sa iyo sa mga bagay na darating. Isa ka, kailangan mo ito. Now, kung anak ka ng Diyos, bawat anak ng Diyos, redeemed by the blood of Jesus, you have the Holy Spirit. Ang dahilan lang kung bakit hindi mo naririnig ang Holy Spirit sa iyo is because you keep on grieving the Holy Spirit. You are grieving the Holy Spirit. You are quenching the Holy Spirit. Paano nag-grieve ang Holy Spirit? The Holy Spirit is being grieved kapag ka ikaw nasusunod. Kapag sarili mo, kahit ano pang ganda, kahit ano pang buti niyan, pag ikaw ang nasusunod niyan, that is grieving the Holy Spirit. Kaya sinasabi niya in the book of Ephesians, grieve not the Holy Spirit. When He will disclose to you what is to come. Kaya ang bawat isa na nasa iyong Holy Spirit, maging yung mga darating pang mga bagay, na iintindihan mo ito. Because the Holy Spirit will continue to reveal that to you ayon sa mga nangyayari sa kapanahunan. So, laging timing ang Holy Spirit. Laging perfect ang kanyang sasabihin. Hindi maaring magkamali ang Diyos. Every time the Holy Spirit speaks, totoo ito. Ito ang nangyayari ngayon. At ano ang sasabihin? It's about Jesus Christ, about the Word of God, about what God is doing. Na makinig kayo mabuti.
Ang Holy Spirit kaya hindi kumikilos, napipighati siya. Paano mapipighati? Maaring mabait, kaulitin ko. Pero sinusunod mo ang gusto ng iyong sarili. Anong sinasabi ng Galatians 5:17? Tingnan niyo mabuti ito. Maaring maganda, maaring pakinabang pa ito sa iyong katawan. Maaring ito'y kikita ka pa sa iyong katawan. Pero hindi mo alam that grieves the Holy Spirit so much. Galatians 5:17, for the flesh sets its desire against the spirit. Flesh meaning your physical. It's your physical. Bakit? The physical body, nandiyan yung mata mo, nandiyan yung panlasa mo, nandiyan lahat. Pero sinabi ng Panginoon, for the flesh sets its desire against the spirit. And the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Kaya hindi mo maaaring gawin. Now, ano ang kailangan? Yung utak mo ay kailangang mag-decide. Kung sino ang pakikinggan mo. Yung gusto ng flesh o yung gusto ng Holy Spirit. Walang pinag-uusapan dito na krimen o kasalanan. Hindi. Kung may ginagawa ka na anumang ano. No, hindi yun. The fact na ang isip mo ay gumawa ng decision, which is which. Ibig sabihin, when you choose to obey your physical, meaning you grieve the Holy Spirit. Maraming deception sa ngayon, nakaturuan all over the world. Kaya ang advice ng Panginoon, huwag kayong padadaya. Kaya sinabi ng Panginoon, there are ways that seems right in the sight of man. But the ends thereof are the ways of death and destruction. May mga daan na tila matuwid sa paningin ng tao. Ngunit sa dulo nito yung mga daan ng kapahamakan at kamatayan. So, if you want the Holy Spirit to move, yun kayo mabuti, is for your mind to make a decision. Dalawa kasi ito eh. It's the physical and the Holy Spirit. Okay. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Mayroong dalawa ito. Your physical body, na nandiyan yung tainga mo, nandiyan yung mata mo, nandiyan ilong mo, nandiyan bibig mo, nandiyan din damdamin mo. Ano ang decision ng utak mo every day? To walk in the Spirit or to walk in the flesh? Yung mga parisyo, controlled by tradition and culture. Now, kapag hindi mo na napipighati ang Holy Spirit, makinig kayo. Pag hindi mo na napipighati, pag natigilan mo, Lord, ayaw ko na, I don't want to grieve the Holy Spirit anymore. Ayaw ko na pong pighatiin ang banal na Espiritu. Forgive me for quenching you. Forgive me, Holy Spirit, for grieving you. Paano nag-grieve ang Holy Spirit? Ikaw ang nasusunod. Ikaw. So pag sinabi mo, Lord Jesus, be merciful to me. Holy Spirit, forgive me. Give me the grace now to just yield to you. Help me to yield to you. Makinig kayo. Ano ang gagawin ng Holy Spirit? Pupunuin niya yung puso mo ng pag-ibig sa Diyos. Romans 5:5. The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. So, the Holy Spirit, anong gagawin ng Holy Spirit sa iyo? Bibigyan ka ng puso na mauuhaw ang iyong kaluluwa sa Kanya at sa Kanyang mga salita. So that you, na ikaw bilang anak ka ng Diyos, makinig kayo mabuti,
you will begin to have the thirst and hunger for God and His Word. So dahil dito ngayon, magsisimula ka ngayon to memorize the Word, meditate, and live the Word. Makinig kayo mabuti. So pagdating ngayon ng Holy Spirit, makinig kayo, titingnan ito ng Diyos kung ano ka na sa Kanya sa ngayon. Tinitingnan niya kung ano ka ngayon sa Kanya. So, maging si David, alam niyo ba, tinignan ko ang buhay ni David. When it comes to the anointing of the Holy Spirit, si David ang kauna-unang makita mo how God anointed him. Alam niyo kung anong sinasabi in the book of Psalms? I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and heard my cry. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and heard my cry, and brought me up also out of the miry clay, out of the horrible pit, and set my feet upon a rock, and established my goings. And He put new songs in my mouth, even the praise to my God. And they that hear shall fear and trust in Him. Blessed are they that make the Lord His trust. Doon ngayon yung pagtitiwala mo, makinig kayo mabuti. Kapag nakita ng Holy Spirit ngayon, your hunger and your love for Him, Jesus Christ is being glorified. Makinig kayo mabuti. So yung puso mo ngayon napupuno ka ng Word of God, ng salita ng Diyos. And then, the anointing will come. Makinig kayo mabuti. The anointing will come. What does anointing means? Anointing means to rub. To rub for empowerment and for purpose. To rub, to empower, to do special things for God. Ito yung anointing. So, kailangan ng tao yung kanyang consecration. Kaya nga, magsisimula pa lang yung attitude mo, ibig sabihin masyadong elementary yan, wala pa yan. Malayo masyado yan sa Diyos. So, nasa tao how to discipline your life. Nakadepende ito sa condition ng utak mo bilang tao. Susundin ko yung physical ko or the soul. Kasi yung Holy Spirit ang magbubuhos ngayon ng pag-ibig ng Diyos. Natingnan niyo mabuti. When the Holy Spirit comes sa buhay ng bawat isa, kung ikaw ay nagbago ka, nagrepent ka, and you're converted to Jesus Christ, nakita ito ng Diyos, natutuo ka, darating sa yung Holy Spirit. So, yung Holy Spirit nandiyan. Yung Holy Spirit na hindi ibig sabihin na dadami, isa lang yan. Ang kailangan mo na lamang matuwa ang Holy Spirit sa iyo. Your life must be consecrated with Him. With Him. At kapag nakita ka niya na mapagkakatiwalaan ka, that's the time that the anointing will be released. Ano ito? To rub. To rub. Para ano? To do great things for God. Halimbawa, sa worship. Nakita niyo? Time of Jehoshaphat. They were anointed. They were rubbed. Mayroong pahid ng Holy Spirit. That's the anointing. To do things. Tingnan niyo nung nangyari when they worship God. Wow. God releases the power. Why? Kasi yung mga singers, yung mga musicians, not only they have the Holy Spirit, pero they have the anointing already of the Holy Ghost. Bawat isa, you need to establish that relationship with the Holy Spirit. To rub you. Para sa ganun, gawin ng Diyos kung anong gusto niya.
Now, nakita niyo sila Peter and John? Bago umakyat si Jesus Christ sa langit, John chapter 20, ibinigay na sa kanila ang Holy Spirit. Ano? Binigay na sa kanila ang Holy Spirit. Chapter 20, verse 20 ng Book of John. And when he had said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so sent I you. So mayroong mission, mayroon nang pinagagawa. Verse 22, and when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. So si Jesus Christ, bago umakyat sa langit, ibinigay na niya yung Holy Spirit sa mga disciples, apostles, 12 apostles. Ibinigay na niya. But the anointing was not yet there. Wala pa yung anointing. Kailan dumating yung anointing sa kanila? Book of Acts, chapter 2. Kung nung magbuhos ng Diyos ang Holy Spirit, dahil ang tumanggap lang nung una ay 12, 120 ang nandoon. Ang tinanggap ng 12, makinig kayo mabuti, is the anointing. It's the anointing. Kay chapter 3 ng Book of Acts, si Peter at saka si John, first time sa kasaysayan ng buhay nila, yung nagpapalimos. Yun pa rin yung tao na nagpapalimos nung wala pa yung anointing ng Holy Spirit sa buhay nila. Nanghingi. At sumagot si Peter, hindi na kami magbibigay ng pera kasi wala namang mangyayari sa iyo. But what I have, what we have now, we give to you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Ano yan? That's the anointing. Ito ang kailangan mo. Alam niyo ba, prosperity is the result of anointing. Fruitfulness at pagdami ng mga disciples is the result of the anointing. Without the anointing, no disciples. Wala kang madidisciple yan. Only the anointing that can give you the power to rob you for the empowerment to do the business of God. Now, prosperity is also the result of the anointing. Authority, God's authority and power and influence is also the result of the anointing. Kaya nung sinabi ni David, tingnan nyo mabuti, in the book of 1 Samuel chapter 16, tingnan nyo ha, si King Saul, siyang hari. And yet, the Lord instructed Samuel, the prophet, puntahan mo sa bahayan ni Jesse. Buhusan mo siya ng langis because I have chosen him. Alam niyo ba, makikita niyo ang isang tao na if you have the anointing of God, mayroon yung tinatawag na waiting for the Lord, katulad ni David. Yung sabi niya, I waited for the Lord patiently. I waited patiently for the Lord. And He inclined unto me and heard my cry. Walang sino mang taong anointed. Now listen. Once you have the anointing of God, ano man ang nangyayari sa iyong kapaligiran o sa buhay mo, the Holy Spirit will comfort you and strengthen you to wait for the time of God. Now, tingnan niyo mabuti si David. Inalis na nga ng Diyos yung authority ni Saul as king over Israel. Hindi nagsisikap si David para palitan siya. Hindi siya nagsasalita against Saul. Kaya alam niyo yung mga tao, halimbawa, kaibigan mo yan o sino man yan, na wala nang ginawa kundi gagawa siya ng parang para sirain ang kapwa niya, that ang tao ito, they don't have the Holy Spirit. And because they don't have the Holy Spirit, ang mga tao ito is very dangerous. Hindi sila pwedeng pagkatiwalaan sa anumang bagay sa Diyos. And not even your souls. You cannot entrust your souls to this kind of people or leaders or preachers. Why? They do not have the Holy Spirit.
Kasi kung ang mga tao, kung ang mga preachers na ito, they have the Holy Spirit, then they have the patience to wait upon the Lord. David, nung inanoint na siya, bagamat inalis na ng Diyos yung anointing, yung spirit na nandoon kay King Saul, he waited. At anong ginawa? Inaaliw pa niya at kinukomfort niya si King Saul. Gusto niyo bang magkaroon kayo ng anointing? Ano man ang nangyayari sa inyo, sisiraan man kayo, okay, makinig kayo mabuti, wait patiently upon the Lord. Wait patiently upon the Lord. For as long na sumusunod ka lang sa Diyos, the Holy Spirit will comfort you. I said, the Holy Spirit will comfort you. Kaya bilang mga leaders, makinig kayo mabuti. You need to give time in communing with the Holy Spirit and the Word of God. Bakit? The same Holy Spirit that dwells inside of you will create that empowerment and then rub you, and that is the anointing. Ibig sabihin, hindi kailan magkipagkompetensya ka. Hindi kailan sirain mo yung iyong kapwa. Wait for God's timing. Dahil ang Diyos hindi nawawalan kung ano ang lugar na paglalagyan sa iyo ng Diyos. Hindi naubusan ng Diyos ng panahon kung kailan Kanya ilalagay in exercising your authority. Hindi naubusan ng Diyos ng resources kung kailan Kanya pasasaganay. So keep watch. Maging sa mga pastors, kapag naririnig nyo ang mga preachers na sinisira nila ang kanilang mga kapwa, watch those preachers and never trust them because they do not have the Holy Spirit. David waited for the Lord. Si David naghintay siya. At habang siya naghihintay, he keeps communing with God. At doon sa tao na nakaupo bilang hari, hindi niya sinabi, "Uy, umalis ka na dyan at ako nang papalit sa'yo." No. Anong ginawa niya? Ginigitarahan niya. Kinakantahan niya. And every time na siya ay nag-worship sa Panginoon, yung demonyo na nagpapahirap kay King Saul, lumalaya siya. If you want the anointing of the Holy Ghost, marating mo ang level na ito. That the Lord can trust you. Mapagkakatiwalaan ka ng Diyos. David waited. Bago nagsimula ang kanyang authority, he waited. Joseph waited. Matagal na panahon na naghintay siya. Saan siya naghintay? Sa loob ng bilangguan. Na when God saw na ito si Joseph ay na-refine ang kanyang ugali, na-refine na yung kanyang isip, naayos na siya, then God reversed the situation. Inilipat ang kayamanan sa kanya. Now look, inilipat ang kayamanan sa kanya. So the prosperity is the work, okay, the finished work of Jesus Christ because we are complete in Him. Now the work of the Holy Spirit is to mold you, to polish you, and then after polishing you, the same Holy Spirit will begin to move to unleash the resources of God upang i-release ito sa iyo. Discipleship, tao lalapit yan. Kusang lalapit yan. Marami. Kusang yan. Hindi paghihirapan yan. Ang kailangan mo ngayon, pagsikapan mong maging karapat-dapat ka sa Diyos. Amen? Amen? Gusto niyo bang ma-reverse ang iyong kalagayan? That's the work of the Holy Spirit. The finished work of Jesus Christ is being implemented by the Holy Spirit. Itutuloy natin ito next week. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.